Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back sa aming channel. For today's video, pag-usapan natin kung ilang araw nga ba yung bago mapisa yung itlog ng mga alaga nating African lovebirds. Marami kasi ako nakikita sa comment na nagtatanong, kaya gawan natin ng vlog yan. Bago natin pag-usapan yan, kung di pa po kayo naka-follow sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, mag-follow at mag-subscribe na kayo. Tara, pag-usapan natin yan after ng intro. So guys, yun no, pag-usapan natin. Ilan days nga ba bago mapisa yung itlog ng mga alaga nating lovebirds? Pag nag-research kayo, kadalasan makikita nyo 21 days, no? Nag-e-expect sila ng 21 days na mapipisa na yung mga itlog ng mga alaga nilang African lovebirds. Sa akin, na-experience ko, isang beses ko pa lang yata na-experience yung 21 days na nakapisa ako ng 21 days na itlog, no? Kadalasan lumalagpas sila sa 21 days. Maraming reason kung bakit lumalagpas ng 21 days yung pagpisa ng mga alaga nating lovebirds. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Number 1 na reason natin guys, no, yung panahon. Kapag malamig ang panahon, asahan nyo mas matagal mapipisa yung mga itlog ng mga alaga nyo African lovebirds, lalong lalo na kung nasa labas yan ng bahay, no. Lalo na in December, malamig ang panahon paggabi. Hindi agad nagde-develop yung itlog ng mga alaga nating African lovebirds dahil sa panahon. So guys, no, yun, number 1 yung sa panahon. Kaya hindi agad napipisa yung mga itlog ng mga alaga nating lovebirds. Pangalawang reason kung bakit hindi agad napipisa yung mga itlog ng mga alaga nating lovebirds, dahil hindi fertile, no, yung unang itlog nila. Based po sa experience ko lamang po yung mga sinasabi ko, tsaka sa mga research ko na din nung baguhan pa lang ako na nag-aalaga ng lovebirds. So kapag hindi fertile yung unang itlog nila, asahan nyo na po na mas matagal mag-a-adjust kayo ng araw doon sa pagpisa ng mga itlog ng alaga nating lovebirds. Yung iba, nilalagyan nila ng tanda yung itlog ng mga African lovebirds nila, no? Yung unang itlog, nilalagyan nila ng mga number yan. Para alam nila kung kailan mapipisa yung mga itlog ng alaga nilang lovebirds. Depende pa rin kasi yan sa ibon natin. Kung maselan yung ibon mo tapos nilagyan mo ng sulat yan or ballpen tapos naamoy nila yon, maaaring may stress yung ibon natin, no? Kaya dapat kapag sinulatan nyo ng ballpen yung mga itlog ng alaga nyo lovebirds, ilagay nyo sila sa patuka, ibabad nyo ulit sa patuka para mawala yung amoy ng tinta ng ballpen. Pangatlong reason kung bakit hindi kagad napipisa yung mga itlog ng alaga nating lovebirds, nabubulabog sila dun, no, sa nest box nila. Kapag silip kayo ng silip sa mga nest box ng mga alaga nyong lovebirds, sigurado mabubulabog yan at di yan makakapaglimlim ng maayos dun sa nest box nila. Kaya suggestion ko lang, magbigay kayo ng date, no, sa sarili nyo kung kailan kayo sisilip sa nest box ng mga alaga nyong lovebirds. Ako guys, no, sinisilip ko yung nest box ng mga alaga kong lovebirds kapag magpapakain ako sa umaga. Yung siyempre nasa labas sila ng nest box nila. Habang kumakain yung hen doon sa pagkainan nila, doon ako sinisilip sa nest box nila, no. Doon ko tinitignan yung mga itlog nila o kaya yung mga inakay nila. So guys, ilang araw ba? Ito, dagdag tips na rin. Ilang araw ba bago natin i-handling yung mga itlog ng alaga nating lovebirds? Yung iba kasi
kaka-handling sila 10 days, no? Ako naman, hindi ako nagkaka-handling ng 10 days. Nagkaka-handling ako ng egg ng mga alaga ko 15 days. Para sigurado na kung may fertile doon at wala. Sa 15 days, makakasigurado na ako na yung mga hindi nag-fertile ay wala na talaga. Kaya yun, 15 days ako nagkaka-handling ng mga alaga ko, no? Ng mga itlog ng mga alaga kong lovebirds. So guys, huling reason kung bakit matagal mapisa yung itlog ng mga alaga nating lovebirds. Ang huling reason dahil walang fertile doon sa mga itlog nila, no? Kapag walang fertile sa mga itlog nila, huwag kayong mag-expect na mapipisa yung mga itlog nila. Kaya napaka-importante nung pagkaka-handling sa mga itlog ng mga alaga nating lovebirds. Kasi kung hindi mo kina-handling yung mga itlog nila tapos hintay ka ng hintay, wala palang fertile, magsasayang ka lang ng oras. So guys, sana may natutunan kayo dun sa mga na ibahagi kong tips para sa kung kailan mapipisa yung mga alaga ng mga itlog ng mga alaga nating lovebirds, no? Sana may natutunan kayo, lalong-lalo na sa mga beginner sa pag-aalaga ng ibon. Yung mga sinasabi ko, base lamang po sa experience ko, no? Kung ano lamang po yung mga na-experience ko, yun lang po yung sinishare ko sa mga ginagawa kong vlog. So guys, eto, no, yung diskarte ko sa pagsilip ng nest box ng mga alaga ko. Nasa sa inyo kung gusto nyong gayahin or may sarili kayong diskarte. Ako, ang diskarte ko sa pagsilip ng nest box ng mga alaga ko, kapag nakikita akong nakabukol na yung puwit nila, ibig sabihin malapit na mangitlog yon. Pag nakita akong magang-maga na tapos kinabukasan, mapapansin mo yan, medyo nawala na yung maga, sisilipin ko rin yung nest box nila, tapos titignan ko kung may itlog na. Kapag may itlog na, yun, maglalagay na ako ng date dun sa mga yun, yung sa may mga nest box ko, yung nakalagay na dun, ang tawag dito, label. Naglalagay ako ng date kung kailan sila ng itlog. Tapos after nun, hindi ko nasisilipin. After 15 days, dun ko nasisilipin. Sabay ko na ikakandling yung itlog ng mga alaga akong lovebirds. Tapos after nun, 21 days, sisilipin ko na ulit yung nest box nila. Hindi kasi ako naglalagay ng ballpen sa mga itlog ng alaga ko, no? Kaya pag nag 21 days, sinisilip ko yung itlog ng mga alaga ko. Tapos every other day ko na nun sinisilip kung may mapipisa ba o walang mapipisa. So guys, yun lang, no? Kung gusto nyong gayahin, nasa sa inyo. Pero kung ayaw nyo naman, may sarili kayong diskarte. Kung mas maganda yung diskarte nyo guys, comment nyo para marami din kaming matutunan sa inyo. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw na to, no? Mabilisang video lang naman po ito para dun sa mga nagre-request na nagtatanong kung kailan mapipisa yung mga itlog ng mga alaga nilang lovebirds. Kung hindi pa po kayo naka-follow at naka-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel, mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po mga kaibon, mga kalapatid. Ingat and God bless.